Mga kapamilya, isang inspirasyong tunay ang muling ibinahagi ng ating Queen of Teleserye na si Judy Ann Santos Agoncillo. Sa edad na 47, mas lalo pang nagniningning ang ganda, karisma, at kumpiyansa ni Judy at sa kanyang pinakabagong proyekto, ipinakita niya na ang tunay na kagandahan ay nagmumula hindi lamang sa panlabas, kundi higit sa lahat. Mula sa loob, sa isang intimate launch ng isang beauty product kung saan siya ang bagong ambasador, masayang nagkwento si Judy ng kanyang journey sa pagtanggap sa sarili, sa kanyang balat, at sa kanyang edad. Hindi ko talaga inakala na may darating pang chance na ganito sa akin, ani Judy Ann, suntok sa buwan na to. Aminado siyang hindi siya kilala noon bilang beauty brand endorser, pero ngayong 47 na siya at mas kampante na sa sarili. Nararapat lang na siya ay irepresenta ang tunay na kagandahan ng isang empowered Filipina. Masaya niyang inalala ang panahon na ang kanyang endorsements ay para lamang sa mga shampoo at ibang produkto noong kabataan niya. Pero sa totoo lang, ani niya, alam ko kung hanggang saan ang ganda ko. Alam ko kung ano yung meron ako, sabay tawa. Isa rin sa mga ibinahagi ni Judy ay ang kanyang long-time struggle sa pagkakaroon ng sensitibong balat. Noon, kung ano-ano ang pinaghahalo niyang products, pero ngayon, mas simple na ang kanyang skincare routine. Mas pinapahinga niya ang balat, lalo na pagkatapos ng mahabang araw sa set na punong-puno ng makeup. Ngayon, ang ginagawa ko after work, nagtatanggal na ako agad ng makeup. I always make it a point na nakakahinga yung skin ko. Pero higit pa sa physical na pagbabago, mas malalim ang transformation na naganap kay Judy Ann. Inamin niya na dati, sobrang higpit siya sa sarili kapag pakiramdam niya ay hindi siya produktibo. Parang napakatamad mo, Judy, ayaw mo kumilos. Pero kalaunan, natutunan niyang yakapin ang pagkatao niya, kahit sa mga araw na gusto lang niyang magpahinga. Okay lang. I need to be kind to myself, ani niya, mula sa puso. Ngayon, mas pinahahalagahan niya ang balance sa buhay. May araw para sa trabaho, may oras para sa pamilya, at may espasyo rin para sa sarili. Feeling ko, deserve ko naman yung mga tamad days. And it's okay, sabi pa niya. Isa itong mensaheng tumatama hindi lang sa mga fans, kundi sa kahit sinong nakakaranas ng pressure ng pagiging productive, araw-araw. Kasabay ng mindset shift na ito, niyakap din ni Judy ang mas malusog na lifestyle. Wala na ang caffeine, at nagsisimula na siya ng araw sa isang tasa ng hot lemon water. Minsan, nagju-juice cleanse din siya para alagaan ang kanyang tiyan, dahil para sa kanya, for you to be able to feel good and to look good, you have to take care of your gut. Bagamat hindi pa siya bumabalik ng todo sa pag-arte, hindi ibig sabihin ay wala siyang ginagawa. Abala pa rin siya sa Judy Ann's Kitchen, at ngayon ay naglalabas pa ng cookbook. Abangan rin ang kanyang dalawang bagong acting projects, Call ni Manager at Bagman, na siguradong abangan ng kanyang mga tagahanga. Sa huli, malinaw ang kanyang prioridad, ang pamilya, ang mga anak, at ang sarili. Most of the time, I give it to my family, to my kids. And there's always a day in week that I give to myself. Mga ka-Manila Filipino, hindi ba't nakakabilib si Judy? Isang ehemplo ng kagandahang hindi kumukupas, at isang paalala na ang pagtanggap sa sarili ay isa sa pinakamagandang uri ng pagmamahal. Tuloy ang buhay, tuloy ang glow up, at tuloy ang inspirasyon mula kay Judy Ann Santos Agoncillo.